Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwan ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mensahe ng Panginoon Diyos at Panginoong Jesucristo sa simbahan. Ngayon po ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa pahayag, Kabanata 2, talatang 5 hanggang 10, ito po ang mensahe. Ito ang pinasasabi niya na siyang simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Huwag mong patakutan ang mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Pakinggan mo, ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo. Bilang pagsubok, magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at ipagkakalog ko sa iyo ang putok ng buhay. Turi po natin sa pahayag Kabanata 3, talatang 9 hanggang 10, ito po ang mensahe. Pakinggan mo, padudulugin ko sa iyo at payuyukurin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas, na nagsisinungaling at nagpapanggap na Hudyo, upang malaman nilang iniibig kita, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. At patuloy po natin sa pahayag Kabanata 3, talatang 11 hanggang 21, ito po ang mensahe. Tinuturuan ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga magsikap ka, pagsisiya mo tanikdan ng iyong kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin inuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magsasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay upong katabi ko sa aking luklukan kung paano ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Ipagpatuloy po natin sa pahayag, Kabanata 3, talatang 26 hanggang 29, ito po ang mensahe. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinanggap ko sa aking ama. Ang pamamahala sa mga bansa, mamamahala siya sa pamamagitan ng kamay-labakan at tutulugin niya. Ang mga bansa gaya ng pagtulog sa palayo. Ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga kung may panunod kayo. Hindi ninyo sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwan ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na ang mensahe ng Panginoon Diyos at Panginoong Jesucristo sa simbahan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos o ng banal na Panginoon Jesucristo. Nais pong ibabatid sa ating lahat ng banal na Panginoon Jesucristo mula sa simbahan, sa ating simbahan, sa lahat ng nanampalataya mula sa ating mga lingkod ng simbahan na tayo ay patuloy na maging matatag sa ating pananampalataya sa pagsasabuhay ng mabuting balita. Nais ng banal na Panginoon Diyos na patatagin natin ang ating pananampalataya at patuloy nating dinggin ang kanyang salita at ating isabuhay ito. Nais niya na tayo ay maging matatag sa mga darating na pagsubok sa ating buhay o anumang pagsubok sa ating buhay. Pagsubok ng dyablo, na tayo ay iba't ibang mga pagsubok na nais nating na maaaring mangyari sa atin ay
maging tayo ay nais ng banal na nais o maaaring tayo ay ipabilanggo ng mga diablo o iba't ibang mga pagsubok. Tayo ay maging matatag dito at tayo ay magtagumpay hanggang takdang panahon. Kaya sabi naman ng Panginoon Kristo, kung patuloy niyong susundin ang kanyang utos o ang kanyang kalooban ng Panginoon Diyos, ay pagkakalooban niya ng pagpapala ang pagtatagumpay. Bibigyan niya ng putong ng buhay at iba't ibang mga pagpapala na ating tatamasahin sa kalangitan at tayo ay kanyang puprotektahan hanggang sa wakas ng panahon o hanggang sa paghukom. At maging yung pangkat ni Satanas, payuyukurin niya sa atin. Tayo ay mananatili sa kanyang salita, mananatili tayo sa buhay ng mabuting balita. Kaya maging matyaga tayo, patuloy nating dinggin ang kanyang salita sa ating simbahan, sa lahat, palaganapin natin ito at tayo ay hanggang sa tayo ay magtagumpay sa pamumuhay na ito. Sapagkat mula pa lamang sa 1,000 taon sa pamumuhay natin na ito, maaaring abutan man tayo ng spoilage o sa panahong ito na ating henerasyon dumating ang Panginoon sa Kristo, tayo ay pagkakalooban niya na makaisa sa 1,000 taon. Yan ay pinakamapalad. Sa halimbawa, ikaw ay umabot ka ng spoilage. Sa panahong ito, nagkaroon ka ng spoilage. Umabot ka na ng kamatayan sa panahong ito. Sa panahon ng paghukom, bubuhayin ka niya, isasama ka niya sa 1,000 taon. Ngayon, kung sa panahong ito, ikaw naman ay nabuhay, ikaw naman ay dumating ang Panginoon sa Kristo sa panahong ito, maaaring hindi ka makaranas ng kamatayan, makaisa ka sa 1,000 taon. Na ikaw ay pagpapalain niya na makaisa upang mamahala sa lahat ng mga bansa at durugon mo ito na parang panay. Kasama ka niya ng Panginoon sa Kristo sa pamamahala sa 1,000 taon. Kaya kung magtatagumpay ka, maaaring tamasahin ng pagpapalang ito na makaisa ka for the 1,000 years. Napakapalad na makakaisa dyan, hindi ka na mamamatay nga sa buhay na walang hanggan. Tatransform ka na lang for heavenly entity, heavenly status, o heavenly spirit. At yung namang mga namatay na bubuhayin sa 1,000 taon, papalad din sila sapagkat napagtagumpayan ng mga taong yan, yung kanilang pagtupad sa kalooban ng banal na Panginoon Diyos, bagamat hindi ba dumating siya sa panahon na yon, ay bibigyan siya ng buhay pagdating ng 1,000 taon na yan, or doon na sa ganap na pagpapala sa atin o yung ganap na paghukom na tayo ay bubuhayin yung lahat at yung iba ay magkakalooban ng buhay na walang hanggan at yung iba naman ay dadaling sa impyerno, yung mga hindi lang tagumpay. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, manatili tayo sa Kanya hanggang sa tayo ay pagtagumpayan natin ang buhay na ito. At tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at buhayin tayo hanggang sa buhay na walang hanggan mula doon sa 1,000 taon. Kaya tayo ay manampalataya na lubos. Sundin natin ang mabuting balita. Huwag tayong mawawala sa pagtupad ng mabuting balita upang kamtan natin ang pagpapala ng ating banal na Panginoon. Yan ay at kaya tayo ay patuloy na makinig, patuloy tayong dinggin natin ang mabuting balita mula sa ating simbahan, sa ating lingkod ng simbahan at sa mga nagbabahagi kagaya ng ating pagbabahaging ito. Kung tayo ay tagapakinig, tayo ay makinig at isabuhay natin ito sapagkat ito nga ang magliligtas sa atin ang salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay yan ang gagabay sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At huwag natin kalimutan, tayo ay kasama natin ng Panginoon sa Kristo na tayo ay kanyang protektahan sa pang-araw-araw nating pamumuhay hanggang sa ganap na paghukom. At sinasabi ng banal na Panginoon sa Kristo, pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala kung tayo ay nagkakamali. Kung tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala sapagkat kung ikaw ay nagkakasala, ay maaari kang ituwid ng banal na Panginoon sa Kristo sapagkat mahal ka niya. Maaari ka niyang ituwid, maaari ka niyang supilin sa inyong kasamaan, but ikaw ay mahal niya, ikaw ay kanyang gusto kanyang maligtas. Kaya ikaw ay susupilin, kaya ikaw ay mabaguhin. Kaya kung tayo nagkamali, ay magsikap tayo na maisabuhay ang mabuting balita at kung magkakamali tayo, magsisi tayo ng ating magkakamali. Para hindi tayo ituwid ng banal na Panginoon sa Kristo o supilin. Or tayo ay maging mahina na tayo ay maging mahina sa pagsubok ng mga demonyo
na tayo ay kanyang susubukin para tayo ay mahikayat niya sa kasamaan at tumalikod tayo sa ating banal na Panginoon. Kaya tayo ay manatili, matatag, patuloy nating dinggin ang mabuting balita sa buhay at mapagtagumpayan natin. Yan. Muli, sana ay nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na buhay at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual sa inyong pakikinig ng mabuting balita dito sa ating The Bible Evangelizations o pagbabahagi natin ng mabuting balita. Kakibat ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, tayo na nampalataya na tayo gabayan ng ating Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at ng Banal na Santa Maria na kanyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo maliwanagan ng Banal na Santa Maria at inyong talimayin ng mabuting balita or higit ay inyong maliwanagan kayo ng mabuting balita at talimayin ito upang sa gayon ito ang kagaya ng ating mensahe ngayon ng Panginoon Diyos, ito ang makapagliligtas sa atin ang pananatili natin sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng mabuting balita. Sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo. Yan. At doon sa CBC, doon sa bawat mga reliyon, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy nyo kayo pagbuklurin. Patuloy tayong pagbuklurin ng ating Banal na Santa Maria sa ating iba't ibang mga reliyon at tayo ay magkaroon ng unawaan. Unawain natin yung ating mga reliyon, magpapayroon tayo ng kapayapaan, pagtutulungan, at pagkakaisa upang makagabay tayo sa bawat individual, pamilya, community, bansa at buong mundo. At doon sa CBCP and Vatican Church ay patuloy kayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyong pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon sa malaban na Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting nakayanan, sa ating paglilingkod sa Panginoon Diyos, sa Panginoon sa Kristo, ay naway tayo ay patuloy na gabayan ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pagbibilagro at paghihimala mula sa Banal na Santa Maria at iba't iba niyang paghihimala ng mga pag-aapresyon sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At lalong-lalo na at gayon din sa ating paggabay sa pamahalaan. Gabayan na tayo ng kapangyarihan at kaliwanagan ng Banal na Panginoon Diyos mula Banal na Santa Maria at maliwanagan ng pamahalaan. At ang mga kapamahalaan, maliwanagan kayo at kayo ay patuloy niyong talimayan ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuting matuwid. Tugunin niyo yung karapatang pantao at patas ng justisya. Sa gayon, yung inyong mamamayan, mamumuhay ng maunlad, mapayapa, ayon sa karapatan. Higit sa lahat, sila ay makapananampalataya sa ating Banal na Panginoon Diyos ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan. At protektado ng ating pamahalaan. At yan ang nais ng ating Banal na Panginoon Diyos. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay patuloy tayong gabayan. At sana ay patuloy kayong naliwanagan at gabayan tayo ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos at pagpalain tayo at protektahan niya sa pang-araw-araw nating pamumuhay at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.